May mga lugar na binibisita natin para lamang mag-relax at maaliw. Ngunit may mga lugar na binibisita natin upang balikan ang nakaraan at malaman ang nagdaang kasaysayan. Dito sa kabundukan ng Cordillera, sa gitna ng matatayog na taluktok at malalalim na lambak, matatagpuan ang isang lalawigang hindi lamang binuo ng panahon, kundi ng dugo, pawis at pananampalataya. Ito ang Ifugao, isang lupaing saksi sa kasaysayan at kapayapaan. Ang Ifugao ay isang payak na lalawigan na may mayamang kultura at tradisyon na patuloy pa ding ginagawa sa kasalukuyan dahil ang lalawigang ito ay isa sa hindi lubos na nasakop ng mga Espanyol. Kaya sa episode na ito ay sasadyain natin ang dalawang bayan sa Ifugao. Ito ang bayan ng Kiangan, ang saksi sa kasaysayan at pagtatapos ng labanan. Dito ay pinuntahan natin ang National Museum at Peace Museum kung saan ang mismong lugar na sumuko si General Yamashita sa mga sundalong Pilipino at Amerikano noong World War II. At ang pangalawang destinasyon, ang bayan ng Hongduan kung saan buhay ang tradisyon at sentro ng hagdan-hagdang palayan. At ang Hongduan Rice Terraces ay isa sa mga kinilala ng UNESCO bilang World Heritage Site. Dito ay pupuntahan din natin ang Bugya Hot Spring na nasa pagitan ng Barangay Hapaw at Barangay Baang. Kaya samahan nyo kami sa isa na namang kwento ng paglalakbay at pagtuklas sa probinsya ng Ifugao. Tara, let's! Ang Ifugao ay nagmula sa salitang Ipugo na ang ibig sabihin ay mula sa burol. Ang mga lokal dito ay kabilang sa mga pangkat etniko ng Igorot na binubuo ng katutubong Ifugao. Dito ay may tatlong pangunahing wika. Ito ay ang Ayangan, Tuwali at Kalanguya. Noong unang panahon ay may isang alamat sa Ifugao na nagmula daw ang kanilang lahi sa kanilang ninuno na si Wigan at Bugan. Mga itinuturing na anak ng Diyos na bumaba mula sa kabunyan o kalangitan at nanirahan dito sa lupa. Ayon sa alamat, ang Kiangan ang unang naging tahanan nila. Kaya sa unang episode ay pupuntahan natin ang bayan ng Kiangan, Ifugao. Ibibisitahin natin ang mga lugar na maalamat, makasaysayan at sasalamin sa kulturang meron ang Ifugao. Ito ang bayan ng Kiangan at ito ang pinakamatandang bayan sa lalawigan. Dahilan kung bakit ito itinuring na cradle of Ifugao culture. Ang bayan na ito ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng probinsya at sakop ng Cordillera Administrative Region at nakatayo sa bulubunduking bahagi ng Ifugao. Tahanan ito ng mga katutubong Ifugao na may natatanging dayalikong tuwali. Isa sa mga ikinabubuhay ng mga taga rito ay ang agrikultura, tulad ng pagsasaka ng mga palay. Pero alam nyo ba na ang mga taga-Ifugao ay likas na artistic? Dahil karamihan dito ay magaling sa woodworks. Hindi lamang sa paggawa ng mga unique furniture, kundi sa mga wood sculptures na kanilang likha. 4 na kilometro mula sa town proper ng Kiangan ay pupuntahan naman natin ang malaalamat na Ambuaya Lake. So ito yung mga pupuntahan natin. Welcome to Barangay Poblacion, Municipality of Kiangan, Province of Ifugao. So Kiangan Memorial Shrine, going dito sa kaliwa, Ifugao Museum, Hulungan Waterfalls, Hulungan Rice Terraces, saka Ambuaya Lake pag dito sa kanan. Let's go! Then ito, pinaka town proper nila. Yun, yung pinaka welcome arc dito sa sentro. Sir, good morning. Pwede ba pumunta dun sa Ambuaya Lake? Kanan, sir. Diretso lang. Basa ka lang sa mga signages kasi Opo.
Sige sir. Maraming salamat po. Okay po. Thank you po. So, unahin na natin yung Ombuaya Lake. Pababa. Sir, good morning. Saan yung daan papuntang Ombuaya Lake? Dyan. Sige po. Diretso boss, kaliwa sir. Diretso lang. Punta kayo doon. Meron yung papuntang Ambabag doon. Abot naman yung motor sir, kaya yung motor. Sige po, thank you po. Dito. Para ang daan. One way, do not enter. So, hindi ka pwede umano dun. Dumaan. Welcome to Pendongan. So, Barangay Pendongan. Municipality of Kiangan. So, shout out sa mga taga Barangay Pendongan. Yun, may mga signage nga na makikita. Ombuaya Lake. 2 kilometers. Okay. So, pababa tayo dito. Ganda ng ano nila, oh. School. Pakapayapa ng lugar na to, no? St. Joseph Mission. So, 2 kilometers na lang. Going to Ombuaya Lake. Sana ay makapasok tayo or makita natin yung pinaka-lake. Ang ganda ng community nila dito, no? Diretso lang. Ganda ng mga kabundukan dito, oh. Cold drinks available here. So, ano naging cause? Bakit kaya nagkaroon ng lake dito, no? Sana may makausap tayong local. Ganda ng mga tanim nila dito, oh. Oo. Luntian yung mga ano nila, oh. Tanim nilang palay. Dami, no? Tuloy-tuloy yung tanim nila dito kasi may source of water sila para masuplayan yung mga palayan nila. Dire-diretso lang tayo dito. Ganda ng mga terraces nila dito, oh. Oh. Wow, ganda ng ano nila, oh. Taniman nila. Dito pa yung papunta ng lake? Oo, diretso lang. Diretso lang po. Pag ano to, ma'am, pagka diniretso, saan ba ang labas na ito? Walang labasan yung lake. Tapos yung, ito sana, palagawi pero nasira yung daan. Hindi po madaanan. Sige po. Dito diretsoin ko lang po itong may arko. Oo, diretso lang. Sige po. Maraming salamat po. Ayun. Ayon kay ate, pag lumiko ka rito sa kanan, may daan pala dyan palabas ng Lagawi, Pugaw. Pero siguro dahil sa mga nagdaang bagyo, nasira yung daan. Kaya hindi rin madaanan. Ito na, welcome to Ombuaya Lake. Babag, Kiangan. Sir, magandang araw po. Saan na po yung lake dito? Ito na po? Ito na po yung pinaka-lake? Oo. Bakit tinawag yan, sir, na Ombuaya Lake? Wala nga lang. Medyo na. Ay, hindi nyo rin alam. Sige, sir, punta muna ako dito. Salamat po. Wala, may tindahan dito. Wow. These waters are designated as habitat for fish, other aquatic life, and wildlife, and primary and secondary recreation. Para ibang lugar. Kaya dumi naliligo dun, no?
Ang ganong lake. Ayan yung pinaka-lake. Doon tayo sa may lilim. Ito ang lawa ng Ambuaya. Ayon sa alamat, ang Ambuaya Lake ay hindi dating lawa. Noong unang panahon, ito ay isang masagana, maganda at mapayapang nayon na kung tawagin ay Numbalabag. Isang araw ang mga kalalakihan at magdirigma sa nayon ay umalis upang maglakbay at mag-headhunting. Ang naiwan lamang sa nayon ay ang mga matatanda, kababaihan at mga bata. Sa araw na iyon, dinala ng asawa ng pinuno ng nayon ang kanyang maliit na anak sa isang malapit na bukal upang maligo. Habang naliligo, may isang linta na gumapang at kumapit sa binti ng bata upang sumipsip ng dugo. Nang makita ito ng ina, nagalit siya ng husto. Tinanggal niya ang linta at dinurog ito gamit ang bato. Kinaumagahan ay nagising ang mga taga-nayon sa isang kakilakilabot na pangyayari. Mabilis na tumaas ang tubig mula sa ilalim ng kanilang mga bahay. Humingi sila ng saklolo ngunit walang sino mang makatulong sa kanila dahil nasa malayo ang mga kalalakihan. Patuloy na bumugso ang tubig hanggang sa tuluyang lumubog ang buong nayon at naging isang malalim na lawa. Nang dapit hapon na ay pauwi na ang mga kalalakihan ng nayon. Mula sa itaas ng burol, laking gulat at hapis nila nang makitang wala na ang kanilang magandang komunidad, pamilya at asawa, kundi isang malawak na lawa na lamang ang naroroon. Sa tindi ng sakit, lungkot at kawalan ng pag-asa, sumayaw sila ng kanilang huling katutubong sayaw at pinatay ang isa't isa gamit ang kanilang mga sandata. Ang lugar kung saan nagpakamatay ang mga kalalakihan ay tinawag na Botbotan at ang lumubog na nayon ay naging Ambuaya Lake. Subalit kung pagbabasihan ang siyensya at herograpiya, ang Ambuaya Lake ay isang natural crater lake o anyong tubig na nabuo dahil sa paggalaw ng lupa libo-libong taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, bukod sa isang tahimik na tourist spot at mainam para sa picnic, pamamangka at swimming, ang lawa ay ginagamit din ng pamahalaan at eksperto bilang site para sa pananaliksik sa mga lokal na sistema ng pangingisda. Ang alamat ng Ambuaya Lake ay patuloy na isinasalaysay ng matatanda sa Kiangan bilang isang paalala sa bagong henerasyon. Ang paggalang sa kalikasan at sa lahat ng uri ng buhay, maliit man o malaki, ay may kaakibat na pananagutan. Habang nakatambay sa tabi ng lawa ay lumapit sa atin ang isa sa mga lokal at nakilala natin bilang si Kuya Michael. Dito ay ibinahagi niya ang ilang mga bagay na kanyang nasaksihan at karanasan sa lawa ng Ambuaya. Tinawag itong Ambuaya Lake. Ay talagang stagnant yung tubig tapos parang walang matigas sa loob. Walang matigas? Wala. Talagang lulubog ka dyan? May nahulog dun na bakho. Kasi talagang very soft yung lupa sa loob. Yung bako talagang lumubog siya? Ay oo. Kahit dyan nung sinimulan namin yan, talagang Hindi na siya nakuha, yung bako? Doon, dalawa yung naghila na bakho. Pero dito sa amin, muntikan din lang kasi 8 meters yung depth ng level ng concrete. Muntikan kaming matabunan dun. So ito hindi siya natutuyo? Hindi. Pero lumalalim pa siya pagka panahon ng tag-ulan? Oo. Pero pag hindi parang stagnant yung tubig kasi meron yung namin dun yung water pump na malaki. Mahigit 2 buwan na nagpapump kami. Pero mabilis sa magkarga ng tubig to pag ulan ng ulan. Talagang to. Pag matapos na ito, parang nasa Baguio. Kasi parang Burnham Park kasi ito Kasi yung last portion na yun, doon yung boating area. Pero hindi sila naniningil dito ng yung... Wala pa. Maganda sana malagyam. Para baka siguro pag sa susunod para matapos din yun. Matapos namin makausap si Kuya Michael ay nagpaalam na kami. Nais rin kasi namin puntahan ang Kiangan Shrine kung saan sa loob nito matatagpuan ang Ifugao Museum. So maraming salamat kay Sir Michael Nabores. Search nyo po yung kanyang Facebook page. Dahil siya ay isang vlogger din katulad natin. Suportahan natin yung mga lokal. So sa ngayon pala wala pa palang bayad or environmental fee
or entrance fee, ganyan, yung pagpunta dito sa Ambuaya Lake. Pero make sure naman na pag pumunta kayo dito, kung may dala kayong mga pagkain, yan, pinagkalatan, meron silang ano doon, garbage area. Pwede nyong itapon yung mga basura na dala natin. Kung di man natin maiuwi, pwede naman itapon doon. So, ito, balik na tayo dun sa taas. Sir, dito po palabas. Ay, doon po, sa kabila. Thank you po. Thank you po. So, ito pala, iikutin pala natin to. Yung lugar nila. Kapuntahan na natin yung kanilang museum. At saka Kiangan Shrine. Ito yung Ifugao Academy. So, sa kabila natin, ayan o. Ganda, no? Talagang na-preserve yung pinaka-istruktura niya. Sir, pwede magtanong? Tatanong lang po. Saan po yung papuntang Kiangan Shrine tsaka museum? Ay, ito yung Kiangan Shrine. Bakit kayo dyan, tapos may pakanan, makikita yung tanaw yung gate ng shrine. Shrine. Yung museum naman po. Yun din yun. Doon din po. Ito, sir, ano to? Yung parang may ano dito. Ay, yung Yamashita Museum ba? And, ito ba yan? May museum kasi doon ng shrine, saka meron ding museum ng Yamashita Surrender Site dito. Ito lang, sir, yung dito lang, bago liliko dito sa may papuntang ano? Ay, yung hagdan dyan, Yung hagdan? school kasi to, tapos baba Pwede pumasok doon, sir? pwede ata ngayon. Kasi bukas naman natin. Itong unang hagdan na to, yung step na dyan, sa may Children's Crossing na yun. Yung pangalawa. Yung pangalawa. Pasok sa Yamashita Shrine na Surrender Site na yung museum. Ang parking lang, sir, dito lang sa Bindaan. Oh, pwede yung igilid. Yung gilid lang. Sige. Salamat po. Maraming salamat, sir. Ayun. So, dalawa pala yung museum dito. Kiangan National Shrine Museum. Okay, ito. Dito pala papunta yun. Kiangan. Parking fee, small vehicle, 15. Pwede pumasok dito, sir? Pwede, sir. May entrance po. Opo. Good morning po. Ano, idadada. Kapag tatlo, puso pa. Dalawang student? Ano student? Ha? Ano student? Magkano po lahat, ma'am? 225. Ay, Zambales. Layo kayo, sir, ah. Layo po. 225. So, 75 sa entrance fee. At 75 pesos sa parking fee. Okay. Ito ang Kiangan Shrine. Sa unang tingin, agad napupukaw sa ating pansin ang naglalakihang konkretong istruktura nito na hango sa disenyo ng tradisyonal na bale o bahay ng mga taga-Ifugao. Ang monumentong ito ay itinayo bilang simbolo ng kapayapaan at pag-alala sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong World War II. At yan ang aalamin natin mamaya pagpunta natin sa Peace Museum. Ang pangunahing atraksyon sa loob ay ang Ifugao Museum. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng video sa loob ng museo. Tanging pagkuha lamang ng litrato ang kanilang pinapayagan. Sa loob ng museum ay matatagpuan ang makulay na kultura at tradisyon ng mga taga-Cordillera. Mula sa kanilang makukulay at tradisyonal na kasuotan, mga kagamitang panghabi at mga materyales upang magawa ang mga dekalidad na tela. Dito ay malalaman natin ang iba't ibang kasuotan sa bawat pangkat etniko dito sa Cordillera. Sa pagpasok ko sa museo ng Ifugao, lalo kong hinangaan ang kultura ng mga taga-Cordillera. Natutunan ko na ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan ay hindi lamang basta damit. Ang mga kulay at disenyo nito ay nagpapakita ng kwento at pagkakakilanlan ng mga nagsusuot. Masasabi mong napakahusay ng kanilang mga kagamitan na panghabi.
Nangangailangan ng matinding tiyaga at focus. Bukod dito, kahanga-hanga na galing sa kalikasan ang lahat ng kanilang mga materyales. Ang simpleng pagbisitang ito ay nag-iwan sa akin ng malalim na respeto sa kanilang sining at kultura. So yun. Ang Peace Museum ay dating kilala bilang Yamashita Surrender Site bago pinalitan ang pangalan noong 2010. Matatagpuan ito sa loob ng compound ng Kiangan Central School sa Barangay Poblasyon, Kiangan, Ifugao. Si General Yamashita na siyang namuno sa 152,000 kataong pwersa ng Japanese Imperial Army, ang pinakamataas na opisyal ng militar ng Hapon sa Pilipinas. Ang kanyang pagsuko ang nagtapos sa mahigit 3 taon na napakalupit na pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas na labis na nagdusa dahil sa pagkawala ng mga buhay, ari-arian at kalayaan ng mga Pilipino. Ang digmaan ay nagsimula sa biglang pag-atake ng Japanese Imperial Army noong December 8, 1941. Bagamat ginawa ng mga administrador na Hapones ang kanilang makakaya upang makuha ang kooperasyon at suporta ng mamamayan, ay naramdaman ng mga Pilipino ang kanilang pangunahing karapatan ay tinabas ng mga mananakop. Naging biktima sila ng pang-aapi at pang-aabuso. Maraming Pilipino na nakaranas ng kawalang katarungan sa kamay ng mga mananakop ang sumapi sa kilusang gerilya na umaasang babalik ang mga Amerikano. Noong August 15, 1945, isang kautusan ang ibinigay sa lahat ng pwersa na itigil ang pagpapaputok dahil sa pagsuko ng mga Hapon. Ang huling malaking labanan ay naganap sa Mayuyaw, kung saan 1,200 sa mga kaaway ang napatay. Noong huling linggo ng Agosto, isang platoon mula sa 14th Infantry ng United States Armed Forces in the Philippines, Northern Luzon, sa pamumuno ni Lieutenant Macario Abarillo, ang nakasagupa ng isang grupo ng mga opisyal ng mga Hapones sa Kiangan na naghahanap ng negosasyon para sumuko. Nais ng mga Hapones na makipag-usap sa isang Amerikano at nagpahayag ng intensyon na sumuko lamang sa US Army. Ang mga negosasyon ay isinagawa kalaunan ng walang pakikilahok ng mga Pilipino. Ang mga unit ng mga Pilipino ay pinalis at ang mga Amerikano lamang ang naiwan. Noong umaga ng September 2, 1945, si General Tomoyuki Yamashita at ang 12 opisyal ay lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at sinamahan ng tropang Amerikano patungo sa Kiangan Central School. Mula roon ay dinala ang general sa airstrip sa Bagabag, Nueva Vizcaya, kung saan siya ay isinakay sa eroplano patungong Baguio City, kung saan naganap ang formal na pagsuko sa kasunod na araw. Ang hindi pagpapasali sa mga Pilipino sa opisyal na pagsuko ni General Yamashita ay naging dahilan ng pagkabigo ng mga opisyal at kawal ng nasabing kampanya. Ito ay dahil hindi direktang pinahintulutan ang mga Pilipino na masaksihan ang pagluhod at pagpapakumbaba ni Yamashita, ang tanyag na Tiger of Malaya. Ang kanyang pagsuko ay dapat sana isang nararapat na gantimpala para sa kanilang 4 na taong mahabang sakripisyo. Gayunpaman, hindi maitatanggi na ang tagumpay sa Kiangan ay naging posible dahil sa kagitingan at katapangan ng mga mandirigmang Pilipino at sa lahat ng sumuporta sa kanila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kung nais niyong mabasa kung saan ko nakuha ang mga data na aking sinalaysay, ay maaari niyong i-scan ang QR code sa inyong mga screen. Anong ibig sabihin yan? Itong may peace deal rebellion ng ano? Yun din ang inilagay nila. Yun din ang Yung lettering nila. Sila nagpapalagay. Tumutulong na rin sila dito. Oo. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Glay. Abo. So, bali dito pala mismo, sa site na to, dyan sa building na yan, nakikita nyo sa likod natin, sumuko si General Yamashita noong World War II. So, nasukol na siya. So, ayaw niyang sumuko sa mga Pilipino dati
Kaya mas pinili niyang sumukot dun sa mga Amerikano. Pero talagang effort din ng mga Pilipino kung bakit na sukol si General Yamashita. Sa pagtatapos ng biyaheng ito ay mapagtatanto natin na ang Tiangan ay hindi lang isang simpleng destinasyon. Ang bawat tanawin dito mula sa makasaysayang dambana hanggang sa berdeng hagdan-hagdang palayan ay kwento ng katatagan ng mayamang kultura ng mga Ifugao na talagang tatatak sa puso ng sino mang bibisita. Magandang alaala at bagong kaalaman ay hindi dito matatapos ang kwento ng Tiangan. Ito ay mananatili at patuloy na madadagdagan. Pero hindi pa dito natatapos ang lakbayin, kaya ay handa ang inyong sarili dahil ang susunod nating adventure ay patungo naman sa mas mataas at kahanga-hangang lupain ng Hongduan, Ifugao.